Noong taong 336, isang mapanganib na virus ang napakalat sa Japan, na ginagawang mga zombie ang mga nahawahan, ngunit hindi ang ordinaryong uri. Ito ay mga mutated na bangkay na ang mga puso ay protektado ng isang bakal na kulungan. Mabilis na kumalat ang impeksyon, na nagtutulak sa sangkatauhan sa bingit ng pagkalipol. Upang mabuhay, ang mga tao ay nagtayo ng mga istasyon ng tren kung saan maaari silang manirahan ng sama-sama, nagpapalipat-lipat sa pagitan ng mga istasyon upang magtrabaho at mapanatili ang kanilang buhay. Kabilang sa mga ito ay si Ikuma, isang mekaniko na responsable sa pagpapanatili ng mga steam train. Gayunpaman, pinangarap din niyang maging isang mandirigma na maaaring lumabas at labanan ang mga undead na nilalang. Ang unang bagay na ginawa ni Ikuma patungo sa pangarap na iyon ay lumikha ng isang sandata na may kakayahang basagin ang bakal na kulungan na sumasangga sa mahinang punto ng halimaw. Gayunpaman, ang kanyang maraming mga pagtatangka ay nabigo lahat. Ang kanyang sandata ay hindi kailanman nakatusok sa isang makapal na piraso ng bakal. Gayunpaman, tumanggi si Ikuma na sumuko. Kinaumagahan, sinimulan niya ang kanyang araw sa pamamagitan ng mabilis na pagtakbo sa maintenance workshop. Doon, nakilala at nakatrabaho niya ang kanyang matalik na kaibigan, na nagtanong kung paano ang pag-unlad ng armas. Ipinaliwanag ni Ikuma na hindi sapat ang lakas ng pagpapaputok ng baril. Hindi niya gustong gumamit ng mga ordinaryong bala, dahil iyon ay hindi siya naiiba sa iba pang mga mandirigma sa labas. Inuna ni Ikuma ang armor-piercing ammunition. Iminungkahi ng kanyang mga kaibigan na magdagdag ng mga pampasabog upang mapahusay ang resonance ng baril. Nang marinig iyon, naliwanagan ng husto si Ikuma na halos gusto na niyang huminto sa trabaho ng maaga at magmadaling umuwi upang ipagpatuloy ang paggawa nito. Biglang dumating sa workshop si Lady Ayami ng pamilya Yomakawa. Naghahanap siya ng magkukumpuni ng steam gun ng kanyang ama, at tinawag si Ikuma upang siyasatin ito. Kahit medyo naiirita, pumayag pa rin siyang tumulong. Habang sinusuri niya ang baril, napansin ni Ayami ang kanyang determinadong ekspresyon at tinanong kung balak niyang maging isang mandirigma. Simpleng sagot ni Ikuma na ayaw lang niyang tumakas na parang duwag. Pagkatapos ay tinanong niya ang ginang kung kanino niya balak totookan ang sandata na iyon, ngunit bago pa siya makasagot, isang anunsyo ang dumating. Dumating na ang tren ng Cottage Ho. Nagulat ang lahat dahil mas maaga ito ng isang araw kaysa sa inaasahan. Ang isang drawbridge ay ibinaba upang payagan ang tren na makapasok, na naglalabas ng mga alon ng mainit na singaw habang ito ay gamulong, at ang panlabas ay puro bitik ng dugo. Malamang na nakatagpo ito ng isang kawan ng mga zombie bago dumating. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ni Lady Ayami upang salubungin ang mga bisita. Ipinaliwanag niya na isa pang istasyon ang bumagsak, na marahil ang dahilan kung bakit maagang dumating ang tren. Nang huminto ang tren, nagsimula ang inspection. Ang lahat ng sakay ay kinakailangang alisin ang kanilang mga damit upang suriin kung may mga marka ng kagat. Pagkatapos ng inspection, pagkakataon naman ni Ikuma ang magsagawa ng maintenance. Habang ang iba ay nagtatrabaho sa itaas, si Ikuma at ang kanyang kaibigan ay pumunta sa ilalim ng mga gulong ng tren. Doon, natagpuan ni Ikuma ang maraming durog na labi ng mga parte ng zombie na palihim niyang ibinulsa upang maiuwi para pag-aralan. Habang nag-iimbestiga ang dalawa, bigla siyang tinawag ng kaibigan niya para tumingin sa labas. Kakababa lang ng isang magandang binibini sa tren. Sa hindi malamang dahilan, nang tumingin si Ikuma sa kanya, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar. Guest pala siya ng ama ni Lady Ayami na si Lord Kincho. Maya-maya, bumaba rin ang isa pang nakasuot ng puti, at sabay silang umalis. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa panahon ng proseso ng inspeksyon ng impeksyon. Isang lalaki ang hinihinalang nakagat at sinubukang tumakas. Mabilis siyang napalibutan at malapit nang mapaslang ng sumugod si Ikuma upang protektahan siya. Iginiit ni Ikuma na hindi infected ang lalaki at kahit nakagat ay dapat na i-quarantine ito ng 3 araw para maobserbahan ang mga sintomas. Siyempre, walang nagmamalasakit na makinig sa isang hamak na manggagawang tulad niya. Sa halip, binalingan ng mga sundalo si Ikuma, pinahirapan siya dahil sa pangahas na magsalita. Sa panahon ng scuffle, ang ilang labi ng zombie ay hindi sinasadyang nahulog mula sa bulsa ni Ikuma, kaya pinaghihinalaan din siya ng mga sundalo. Sinamantala ng akusado ang kaguluhan at sinubukang tumakas,
ngunit agad ding pinaputukan at nasawi. Ang kanyang dugo ay pula, na nagpapatunay na hindi siya nahawaan. Galit na galit si Ikuma na walang nakikinig sa kanya. Pagkatapos ay nagpakita si Lord Kincho, inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin muli si Ikuma at ipinakulong siya sa ilalim ng 3 araw na pagbabantay. Nang gabing iyon, habang sinusubukan ni Ikuma na humanap ng paraan para makatakas, lumapit sa kanya ang dalaga kanina. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Mumei, isang pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid, na lubos niyang itinatangi. Nagtataka, tinanong ni Mumei kung bakit sigurado si Ikuma na hindi zombie ang lalaki. Simpleng sagot ni Ikuma na hindi siya makatayo at manood na lang ng isang inosenteng tao na nasasawi. Sinabi ni Mumei na normal para sa mga tao na matakot sa mga nahawahan. Sumalungat si Ikuma sa pagtatanong, kaya kung ang mga tao ay masyadong natatakot, ginagawa ba nitong normal din ang pagpaslang sa iba? Naniniwala si Ikuma na anuman ang mga pangyayari, hindi dapat mawala ang pagiging tao. Sa sandaling iyon, dumating ang isa pang tren. Gayunpaman, sa pagkakataong ito sila ay masyadong pabaya at binuksan ang tulay ng maaga. Lulan ng tren ang isang kawan ng mga undead na mabilis na sumugod. Sa oras na napagtanto nila ito, huli na ang lahat. Ang tulay ay hindi maisara sa oras, at ang buong tren na puno ng mga undead ay dumiretso sa lungsod. Natural, ang mga halimaw ay bumaha na parang tidal wave, na umaatake sa mga tao ng bayan habang ang mga kampana ng babala ay tumunog sa buong lungsod. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Ikuma ang pagkakataong makatakas. Mabilis siyang tumakbo pabalik ng bahay para kunin ang kanyang sandata. Ang mga tunog ng desperadong hiyawan na may halong umaatungal na apoy ay lumikha ng isang kakilakilabot na panoorin. Umalis na si Mumei kasama ang kanyang mga tao, habang si Kincho ay lumabas upang pigilan ang mga halimaw upang makatakas ang kanyang anak. Bumalik kay Ikuma, sinadya niyang duguan ang kanyang kamay para maakit ang undead, na naglalayong subukan ang kanyang hindi natapos na sandata. Pagkaraan ng ilang sandali, nahuli ng isa sa mga zombie ang amoy ng dugo at sinundan ito. Nagtago si Ikuma sa loob ng bahay na nakahanda na ang baril, nakalibrate ito at naayos ng maayos ang dami ng pulbura. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nakapasok sa front door ang zombie, tumalon ito pababa mula sa itaas. Gayunpaman, nagawa ni Ikuma na makapag-react sa oras at matagumpay na nakapag-shoot sa puso nito. Natuwa siya sa pananabik sa kanyang tagumpay, ngunit ang kanyang kagalakan ay tumagal ng wala pang 5 segundo bago niya napagtanto na siya ay nakagat. Samantala, nakagat na rin ang kasama ni Mumei. Hinimok ng lalaki ang ginang na pumunta sa Kongako at hintayin ang utos ng young master. Pagkatapos ay umalis si Mumei, ngunit sa lalong madaling panahon ay nakatagpo ng isang zombie mula sa mga kanlurang rehiyon. Tumanggi naman si Ikuma na tanggapin ang kanyang kapalaran bilang isang zombie lamang. Ang kanyang utak ay gumagana sa buong kapasidad. Gumamit siya ng bakal at apoy upang harangan ang virus na makarating sa kanyang utak, na patuloy na nagtutulak ng mga pako sa kanyang katawan upang maiwasan ang pagkalat nito. Siya ay naghanda para sa paghihiganting ito sa loob ng 5 taon at hindi na siya basta-basta masasawi ngayon. Ang virus ay dumaloy sa buong katawan ni Ikuma, at ang tanging magagawa na lang ay harangan ang daluyan ng dugo sa kanyang leeg. Gumamit siya ng hydraulic clamp upang higpitan ito hanggat maaari. Sa isang matinding kalooban para sa paghihiganti, nanumpa si Ikuma na hindi susuko, at sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay gumana, na itinaboy ang virus. Para naman kay Mumei, sumugod sa kanya ang zombie na parang nagngangalit na nilalang. Ngunit walang pag-aalinlangan, naghatid siya ng isang sipa na nagpalipad sa ulo ng nilalang, dumaikit pa ang kanyang sandal sa malapit na haligi mula sa puwersa. Makalipas ang ilang oras, nagkamalay si Ikuma at natuwa na hindi siya naging halimaw. Sa pagkakataong iyon, sumugod ang kanyang kaibigan sa paghahanap sa kanya, at masaya si Ikuma na sinabi sa kanya na gumagana ang kanyang sandata at magkasabay na nagdiwang ang dalawa. Sa sobrang pananabik, sinabi ni Ikuma na siya ay nakagat ngunit hindi pa nagbabago. Iminungkahi niya na maaari nilang pag-aralan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito. Samantala, nakarating na si Mumei sa shelter at nagmamap ng ruta patungo sa tren para makatakas. Sa labas, si Lady Ayami at ang kanyang mga mandirigma ay nakikipaglaban sa mga undead na umaaligid sa mga dingding.
Naghahanda ang lahat na lumikas, ngunit sinabi niya sa kanila na hintayin ang hudyat ng kanyang ama. Gayunpaman, tumanggi silang masawi doon at nais na umalis kaagad. Pagkatapos ay nagpakita si Mumei, na nagsasabing kailangan niya ng magmamaneho ng tren para makaalis siya kasama nila. Isang babae ang humakbang para magboluntaryo. Nang makuha na niya ang kailangan niya, dumiretso si Mumei sa kawan ng mga undead para mag-alis ng landas. Hinawakan niya ang isa sa kanilang mga ulo upang galitin ang buong kayag na habulin siya, pagkatapos ay tumakbo sa lungsod upang gamitin ang lupain sa kanyang kalamangan. Ang kanyang sandata ay isang pares ng mga pistola, bagamat hindi sapat ang lakas upang tumagos sa puso ng isang halimaw sa isang putok, kaya't madalas niya itong iniipit sa mga baras na bakal upang tapusin ang mga ito. Sa loob lamang ng 100 segundo, naalis na ni Mumei ang kawan. Sinundan ng mga mamamayan ang landas na kanyang binuksan at sumakay sa tren. Si Ikuma at ang kanyang kaibigan ay sumakay din sa tren sa ibang ruta, ngunit pagdating nila, hinarang sila ng mga gwardya para sa inspection. Nagpanik ang kaibigan niya, napagtantong walang maniniwala sa kwento ni Ikuma. Sa sandaling iyon, nagpakita ang dalawang halimaw, na nagpasindak sa lahat. Binalak ni Ikuma na gamitin ang pagkakataong ito para tapusin sila at patunayan ang kanyang sarili, ngunit biglang sumulpat si Mumei at walang kahirap-hirap na ibinaba silang dalawa. Natigilan si Ikuma sa lakas niya. Nang matapos siya, pagod na siya. Tumigil siya saglit bago si Ikuma, nakaramdam ng kakaiba sa kanya. Ngunit hinayaan niya ito nang dumating ang grupo ni Ikuma. Maya-maya, sumakay na ang lahat sa tren, naghahanda na sa pag-alis. Ginamit ni Ayami ang susi na dala niya para i-start ang makina. Habang si Mumei, na napagod mula sa labanan, ay umupo upang magpahinga sa isang sulok. Gayunpaman, nang malapit nang umalis ang tren, muling dumagsa ang mga halimaw at pinalibutan ito. Nang makarating ang mga halimaw sa kinaroroonan ni Ikuma, ang isa sa kanila ay pumasok na. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang kanyang baril para tapusin ito. Gayunpaman, natakot ang lahat nang hindi sinasadyang ibunyag ni Ikuma na siya ay nahawahan. Habang sinusubukan niyang magpaliwanag, nagpakita muli ang kawal na nagpaputok sa kanya noon. Walang sandali, pinaputukan ng lalaki si Ikuma, pagkatapos ay agad na iniutos ang tren na umalis. Gayunpaman, nang makarating sila sa gate, ito ay na-jam at hindi makausad. Ang tanging pagpipilian na natitira ay ang mano-manong hilahin ang level. Ang kawal noon ay nagboluntaryong bumaba at isakripisyo ang sarili. Ngunit sa sandaling iyon, may nakakita ng nag-iisang figure na naglalakad sa gitna ng mga halimaw. Ito ay walang iba kundi si Ikuma. Pinatunayan niya na hindi siya halimaw. Kinaladkad ang kanyang pinahirapan na katawan, nagpumigla si Ikuma patungo sa lever, pinaslang ang bawat nilalang na humaharang sa kanyang dinaraanan para lamang ipakita na mayroon pa rin siyang pagkatao. Sa wakas ay nagawang hilahin ni Ikuma ang lever, ibinaba ang gate, at nagsimulang gumalaw ang tren habang siya ay umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang matalik na kaibigan, na ayaw sumuko, ay naghagis ng lubod sa pagtatangkang hilahin si Ikuma pataas. Ngunit tumanggi si Ikuma at umupo doon na umiiyak. Pagkatapos, naka-recover si Mumei at tumalon pababa. Ikinawit niya ang lubod sa katawan ni Ikuma at hinayla siya ng kaibigan nito pataas. Gayunpaman, muling nagpakita ang sundalo, na nagpahayag na si Ikuma ay magiging halimaw din at iginiit na tapusin siya. Humakbang si Mumei para pigilan siya, sinabing hindi undead si Ikuma. Siya ay isang kalahating undead. Upang patunayan ito, ipinakita niya na siya rin ay nahawaan. Nagbabala siya na kung patuloy itong kumikilos ng pag-alit, hindi siya magdadalawang isip na tapusin siya. Sa sandaling iyon, dumating si Ayami at namagitan. Sinabi ni Ikuma na kung gusto nila siyang umalis, susunod siya, ngunit sinaktan siya ni Mumei at sinabihang manatili. Nakipagdeal siya kay Lady Ayami. Kung dadalhin nila siya sa Kongako, sila ni Ikuma ay mananatiling nakakulong sa isang karwahe at hindi pupunta kahit saan. Si Ikuma, na matigas ang ulo, ay sinubukang tumalon, ngunit sinipa siya ni Mumei sa pader at natambush siya saglit. Sa sumunod na mga araw, ang tren ay patuloy na umuusad. Ang mga supply ng pagkain ay unti-unting naubusan, at marami ang nangangamba na hindi ito tatanggapin ng susunod na istasyon. Samantala, nagkaroon ng bangungot si Ikuma tungkol sa pagkalamon ng kanyang nakababatang kapatid na babae.
Nagising siya sa gulat nang makita niya ang kanyang sarili sa tabi ni Mumei. Ang kanyang mga sugat ay mahimalang gumaling salamat sa kanyang undead physiology. Tinanong ni Ikuma si Mumei kung bakit siya papunta sa Kanggukako. Sumagot siya na naghihintay doon ang kanyang kapatid at ito ay isang bagay na mahalaga. Pagkatapos ay tinanong ni Mumei si Ikuma pabalik at sinabi niya na ang lugar ay ang frontline research base sa mga undead. Naniniwala siya na makakatulong sila sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Dahil pareho ang destinasyon, iminungkahi ni Mumei na magtulungan sila. Dahil sa kanyang kalagayan, siya ay mapapagod pagkatapos makipaglaban at kailangan niyang magpahinga para makarecover. Kung saan si Ikuma ang magsisilbing kanyang kalasag, ang unang hakbang sa kanilang pagtutulungan ay sinanay ni Mumei si Ikuma sa pakikipaglaban. Siyempre, bilang mekaniko at medyo bookworm, wala talagang palag si Ikuma. Sa harap ng front carriage, si Ayami ay nahaharap din sa mga problema. Maraming pasahero ang gustong paalisin sina Ikuma at Mumei. At higit pa riyan, ang ilan sa mga matatanda ay nagpumilit na ihinto ang tren upang magsagawa ng libing para sa mga sawi. Bumalik kay Ikuma, matapos matalo hanggang sa pagod habang nagsasanay, nagpahinga muna sila. Nagtanong tuloy si Ikuma tungkol sa tali sa leeg ni Mumei. Sinabi niya na ito ay malamang nakapareho ng sa kanya upang maiwasan ang virus na makarating sa kanyang utak at tinatanggal lamang niya ito sa panahon ng labanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mumei ang presensya ng undead sa malapit, hinawakan ang kanyang talam, at tumakbo patungo sa harapan ng tren upang maghanap. Ang kanyang biglaang pagkilos ay nagdulot ng gulat sa lahat. Muling sumulpat ang sundalo para balaan siya. Ngunit hindi siya pinansin ni Mumei at nagpatuloy sa pagtingin sa paligid. Sa gitna ng maigting na kapaligiran, nagpakita ang mekaniko ng tren, na nag-uulat na ang tangke ng tubig ay nabasag at hindi tatagal hanggang sa susunod na istasyon. Pinilit silang huminto upang mangolekta ng tubig. Huminto ang tren sa isang kurba, at inanunsyo ng mekaniko na aabot hanggang umaga ang muling pagpuno, kaya kailangan nilang salaitan sa pagbabantay. Ginagamit ni Ayami ang pagkakataon na payagan ang mga matatanda na magdaos ng seremonya ng panalangin. Noong gabing iyon, nagtipon ang lahat upang ipagdasal ang mga sawi habang sina Mumei at Ikuma ay nanatili sa loob ng kanilang carriage. Nagbahagi sila ng mga kwento at napagtanto na pareho silang nawalan ng pamilya sa mga undead, kaya't hindi nila nadama ang pangangailangan na manalangin. Curious na tanong ni Mumei tungkol sa bagay na lagi hawak ni Ikuma sa kamay niya. Ipinakita niya rito ang isang maliit na batong ilog na pinulot nila ng kanyang kapatid na babae noong mga bata pa sila. Sa katunayan, mayroong 2 bato. Hinati sila ng magkapatid bilang anteng-anteng para protektahan ang isa't isa. Naalala ni Ikuma na 5 taon na ang nakalilipas, nasira ng mga halimaw ang istasyon kung saan sila nakatira 2. Ang mga matatanda ay tumakas sa takot, iniwan ang mga bata, at nawala ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa sandaling iyon. Sa oras na iyon, siya ay natakot at tumakbo na parang duwag. Pagbalik niya, isa na sa kanila ang kapatid niya. Umiiyak si Ikuma habang humihingi ng tawad at napilitang tapusin ang kanyang kapatid. Naalala ni Ikuma ang sandaling iyon, kahit na nasawi sila, dapat niyang talunin ang kanyang takot at lumaban. Ngayon, gaano man niya kinasusuklaman ang sarili niya, hindi niya maibabalik ang kapatid niya. Matapos marinig ito, ibinasura ito ni Mumei bilang isang ordinaryong kwento dahil sa kasalukuyang mundo, ang mahihina ay nasasawi at ang malalakas ay nabubuhay. Iyon ay masakit na halata. Maya-maya lang, lumapit si Ayami. Naramdaman ni Mumei ang ilang tao sa labas na gustong pumaslang sa kanya at sinabing hindi siya magdadalawang isip na tapusin sila. Nagmamadali siyang lumabas para makipaglaban, pero pinigilan siya ni Ayami. Kaya, tumalikod si Mumei. Saka sinagot ni Ayami ang naunang tanong ni Ikuma tungkol sa kung sino ang tututukan niya ng baril bilang isang responsable para sa mga tao. Bumunot siya ng kutsilyo at tinusok si Ikuma. Tinanong niya kung bakit hindi siya tumutol. Tumanggi si Ikuma dahil nanumpa na siyang hindi tatakbo. Kahit na kaya niyang iligtas ang sarili niya, hindi siya magsasakripisyo ng iba. Ang kalaban niya ay ang mga halimaw sa labas, hindi siya. Sa makatuwid, hindi siya dapat masawi at dapat siyang mabuhay. Mabuhay para pumaslang, mabuhay upang maghayganti. Pagkatapos ng deklarasyon ni Ikuma, tumahimik ang mga gustong pumaslang sa kanya. Tinanggap nila na hindi nila siya kaaway at umalis. Sa loob,
Pinasalamatan ni Ikuma si Ayami sa pagtulong sa kanya na makalabas sa pagkakakulong, ngunit bigla siyang bumagsak, dahilan upang si Ayami ay mataranta. Nakita niyang hindi naghihilom ang mga sugat nito at nagmadaling magbigay ng paunang lunas, ngunit namumula na ang mga mata nito. Sa labas, hindi sinasadyang nalantad ni Mumei ang tungkol sa kalahating undads, na hindi sila kumakain ng normal na pagkain, ngunit umiinom ng sariwang dugo, na nagpa-atras sa mga tao sa takot. Ngunit si Mumei ay nangangaso lamang ng isang nakatagong undead na naramdaman niya mula umaga, at ito ay nagpakita sa malapit sa apoy. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban niya at pinaslang ang halimaw. May sumigaw na buntis daw siya na ikinagulat ni Mumei. Sa loob ng tren, naipit si Ayami ni Ikuma sa isang pag-atake. Nang kakagete na sana siya nito, nagpakita ang sundalong si Kuro at pinigilan siya. Dahil sa hampas na iyon, natauhan si Ikuma. Si Kuro, galit na galit, ay inakala na si Ikuma ay naging halimaw at nilayon na harapin siya. Ngunit pumasok si Mumei para ibalita na papalapit na ang mga undead. Sa labas, nagsimulang dumagsa at umatake ang mga halimaw, napilit na pinaalis ang tren, kahit na hindi pa ito naayos. Nais ni Mumei na lumabas at lumaban, ngunit tumanggi ang mga mandirigma, sa takot na baka umatake sila ni Ikuma sa kanila. Hindi nagtagal pagkatapos na tumahimik ang mga pangyayari, ang mga insidente kay Ayami at kay Mumei na gustong lumabas, ay naging sanhi ng pagkawala ng pananampalataya ng mga tao at kawalan ng tiwala sa kalahating undead. Hindi na nila gustong mamuhay sa takot at tumalikod kay Ayami, sa paniniwalang hindi na siya karapat-dapat na mamuno. Inamin niya ito at binitiwan ang utos sa isang pinuno ng isang sibilyan. Kapag nasa kapangyarihan, inutusan niya ang tren na dumiretso sa bundok dahil ito ang pinakamabilis na ruta papuntang Kongako. Ang mga gwardya na nagpoprotekta kay Ikuma, tulad ng kanyang kaibigan at babae, ay itinulak pabalik sa huling carriage kasama sina Mumei at Ikuma. Buti na lang at nakuha pa ng kaibigan niyang si Korama na dalhin sa kanila ang armas ni Ikuma dahil alam niyang tatanggi ang kaibigan niya na utusan siya. Noong panahong iyon, gutom si Mumei at naisip ang kainin ang babaeng kasama ni Korama. Samantala, binalak ng mga lalaki sa labas na iwanan ang carriage ni Ikuma. Bago pa sila makakilos, isang grupo ng mga undead ang tumambang sa daanan ng bundok at tumalon papunta sa karwahe. Pinamunuan sila ng isang undead na nagpraktis ng espada sa buhay, na may hawak na kambal na talam at madaling tinapos ang mga tao. Nakakulong pa rin sina Ikuma at Mumei sa loob at hindi makalaban sa labas. Nakarating ang balita sa carriage sa harapan, at nagpa siya ang pinunong sibilyan na putulin ang karwahe upang mabawasan ang mga pagkalugi dahil sa kanyang walang muwang na desisyon. Gayunpaman, pinili ni Ayami at ng kanyang mga tao na harapin ang halimaw mismo. Pinangunahan ng kanyang grupo ang mga mandirigma na magtipon at magdepensa, na nagtataboy ng sunod-sunod na alon ng mga umaatake. Sa sandaling iyon, tumakbo si Kuro na may ideya, at tumanggi din ang grupo ni Ikuma na maupo at lumabas sa karwahe upang tumakas. Ang paghakbang sa labas, gayunpaman, ay hindi madali dahil ang tren ay madalas na pumapasok sa mga lagusan. Ang isa sa grupo ni Korama ay nagmungkahi ng solusyon, pagkatapos ng 3 pang lagusan, magkakaroon ng mahabang bukas na kahabaan sa pagitan ng mga ito, na magagamit nila. Bumalik sa grupo ni Ayami, isa sa kanyang mga miyembro ay nakagat. Nagpa siya ang lalaking iyon na magsagawa ng pagpapakasawi na pambobomba, na kinaladkad kasama niya ang maraming undead. Ngunit kahit na iyon ay hindi nakabawas sa kanilang bilang. Sa sandaling iyon, bumalik si Kuro. Sa pagkakataong ito, may dala siyang katana at lumaban na parang isang tunay na swordsman. Matapos harapin ang mas mababang mga halimaw, ang undead na swordsman ay gumapang pabalik sa pinangyarihan. Natural, sa superior nitong pangangatawan, diniinan nito si Kuro mula sa simula ng laban hanggang sa dulo. Sa isang punto, nagawa ni Kuro na itulak ito sa gilid ng carriage at itinusok ang kanyang talam sa puso nito. Ngunit ang katawan ng nilalang ay matigas kaya naputol ang espada. Sa gulat ni Kuro, bumagsak ito pabalik sa kanyang tiyan, at siya ay malubhang nasugatan. Nang makita ito, nagpaputok ang lahat upang piliting umatras ang halimaw at nagmamadaling kaladkarin si Kuro patungo sa kaligtasan. Ang sitwasyon ay lubhang mahirap. Nagmamadali rin sina Mumei at Ikuma patungo sa carriage sa harapan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagod at nagutom si Mumei at kinailangan niyang sumuko kay Ikuma.
Pagkatapos ay itinali niya si Mumei sa gilid ng carriage at iniwan si Kurama upang bantayan siya. Gayunpaman, si Ikuma mismo ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng gutom at pagkapagod. Gayunpaman, pinilit niya. Nang marating niya ang carriage ni Ayami, kung saan sila nakikipaglaban sa halimaw na may hawak na espada, sumigaw si Ikuma na kailangan niya ng dugo. Kailangan niya ng dugo para labanan ang halimaw na iyon. Bilang tugon, pumayag si Ayami na bigyan siya ng dugo sa isang kondisyon, na tulungan niya itong lumaban. Sa sandaling natanggap niya ang dugo, ganap na nakabawi si Ikuma at sa isang hampas ay madaling natamba ang halimaw. Nagbago ang ugali ng lahat at sila ay nagsaya sa tagumpay. Muling nag-uutos si Ayami, at tinanggap nila si Mumei at Ikuma bilang mga guardian sa ilalim ng isang blood contract. Salaitan sila sa pag-donate ng dugo kapag kailangan ito ng alinman sa dalawa. Dumiretso ang tren patungo sa Kongako. Sa mga sumunod na araw, nakipagtulungan si Ikuma sa mga machinist para mag-upgrade ng mga armas para sa mga mandirigma. Gumawa siya ng rocket-propelled round na may kakayahang tumusok sa thorax ng zombie, at nilagyan niya ng sword blades ang metal na kinuha mula sa paligid ng puso ng mga halimaw upang ang mga espada ay maging mas matibay. Samantala, si Mumei ay isinama sa mga tao, na kadalasang namamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan at nakukuha ang kanilang tiwala. Biglang nagpreno ng husto ang tren. Sinabi ng isang anunsyo na hindi tumutugon ang istasyon ng Yashura, ngunit nakita ang mga senyales ng usok, ibig sabihin ay hindi pa ito natatabunan ng mga undead at maaring manatili ang mga nakaligtas. Inutusan ni Ayami ang lahat na maghanda para sa pagliligtas. Matapos suriin ang istasyon, natagpuan nila ang isang tore ng bantay na nahulog sa mga riles at hindi sila makadaan. Kung bumalik sila at kunin ang Nagi Mountain Pass sa pamamagitan ng Ishikoki Station, aabutin ito ng dagdag na 10 araw at hindi magtatagal ang kanilang pagkain. Balak sana nilang mag-resupply dito, ngunit ngayon ay kailangan nilang kumuha ng mga refugee. Ayon sa mga taga roon, 3 araw na nakalipas, isang itim na usok ang bomb alot, tumagos sa mga pader at naging impyerno ang lahat. Sa puntong iyon, nakilala ni Mumei ang isang kakilala sa mga refugee, at ang dalawa ay lumabas upang mag-usap. Ikinwento niya na 20 araw ang nakalipas, ang Shogunate ay nag-imbak ng mga armas hindi para labanan ang mga undead, kundi para pumaslang ng mga tao. Hiniling niya kay Mumei na iulat ang kaina-hinalang aktibidad na ito sa Young Master at inalok ang tulong nito kung kinakailangan. Binalaan din niya si Mumei na maging maingat sa kanyang mga kilos, kung hindi ay itatapon din siya ng Young Master gaya niya noon. Gawin mo ang iyong tungkulin habang ikaw ay tao pa. Sa pulong ng diskarte, iminungkahi ni Ikuma na kung maabot nila ang boiler room sa gitna ng istasyon at paandarin ito, gagana ang central steam mechanism at magagamit nila ito upang alisin ang nahulog na tore mula sa mga riles at magpatuloy. Gayunpaman, iniulat ng intelligence na ang boiler room ay pugad ng mga halimaw. Pagkatapos ay iminungkahi ni Ikuma ang isang alternatibong ruta na umiikot sa crane ng medyo malayo, ngunit haharapin lamang nila ang mga pag-atake sa isang linya, at sa paglahok ni Mumei ay magiging napakataas ang rate ng tagumpay. Pumayag si Ayami sa plano. Nagsalita si Mumei na nagsasabing sasali siya ngunit hindi lalaban kasama ang iba. Kailangan lang niyang dumiretso sa boiler room. Ang duwag ay aabot sa mahabang likuan, sabi niya, at tumanggi siyang makipaglaban sa mga duwag. Nagtalo si Ikuma na hindi ito duwag, ngunit isang paraan upang mabawasan ang mga nasawi, ngunit itinulak siya ni Mumei at inakusahan siyang natatakot sa impeksyon. Iginiit niya na hindi siya lalayo at sinabihan ang lahat na sumunod na lamang sa kanyang likuran. Pagkasabi nun ay umalis na si Mumei. Nagsimulang mag-alinlangan ang lahat, ngunit tiniyak ni Ikuma sa kanila na gagana ang kanyang sandata. Nang walang ibang pagpipilian, inilagay ni Ayami ang kanyang taya sa peligrosong planong ito. Nang bumalik siya sa carriage ng tren, natuklasan ni Mumei na ang asong pinalaki ng mga bata ay nasawi dahil sa matinding sugat nito. Bulong ni Mumei na kahit papaano ay mapalad ang aso na ito ay maaaring masawi bago iwanan dahil ang isang nasugatan na aso ay walang silbi pa rin. Ang kanyang mga salita ay gumuhit ng galit ng lahat sa paligid. Nang mapagtantong napasobra siya, mabilis na tumakbo si Mumei. Hindi rin naging maganda ang mga bagay para kay Ikuma, dahil nanginginig si Kurama na parang dahon ng hilingin na tumulong sa plano. Buti na lang at pumayag ang lalaking tumulong kay Ikuma kanina.
Nang maitakda na ang lahat, bumalik si Ikuma sa carriage para hanapin si Mumei. Dahil napansin niya ang kakaibang ugali niya mula umaga, tinanong niya kung bakit tumanggi siyang makipaglaban sa tabi ng iba. Sumagot siya na makikipaglaban siya, hindi lang niya susundin ang plano nito. Itinaas ni Ikuma ang kanyang boses, sinabing kaya niyang gawin ang gusto niya, ngunit kailangang lumayo sa boiler room. Walang dahilan para sumugod diretso sa puso ng pugad ng kalaban, pagkatapos ay nagsimula ang operasyon. Lumapit ang tren sa sentro ng istasyon at huminto. Nang walang nakitang palatandaan ng undead, bumaba ang lahat. Matapos ipadala si Korama at ang kanilang kaibigan upang hawakan ang control crane, si Ikuma at ang iba pa ay nagpatuloy. Sa paghusga mula sa pagkawasak at sa nahulog na tore, napagpasyahan ni Ikuma na maaaring ito ay gawa ng itim na usok na halimaw na binanggit ng mga taga-ron. Sa sandaling iyon, nakita niyang kumilos muli si Mumei ng mag-isa, tumatakbo patungo sa boiler room, na pinilit ang kanyang grupo na sundan siya. Doon, narating na ni Mumei ang undead nest. Nagsimula siya sa isang barrage ng mga smoke bomb, pagkatapos ay tumungo sa larangan ng digmaan, na pinabagsak ang sunod-sunod na halimaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito, siya ay nasugatan, at ang mga halimaw ay sumulong nang hindi siya binibigyan ng oras para makabawi. Nang sa wakas ay dumating na ang grupo ni Ikuma, nabura na ni Mumei ang lahat ng mga kalaban. Tinuya niya ang mga ito sa pagiging mabagal at sinabihan silang magmadali sa kanilang trabaho. Gayunpaman, habang ang isa sa mga mandirigma ay tumingin sa labas upang suriin ito, isang alon ng itim na usok ang pumasok, na nagdala ng isa pang kawan ng mga undead. Napagtanto nila sa lalong madaling panahon na ang pagpaslang sa undead sa loob ay walang nagawa lalo lamang silang nabalisa. Sinubukan ni Mumei na iligtas ang sitwasyon, iginiit na kaya pa niyang lumaban, ngunit sinabihan siya ni Ikuma na tumahimik para mapabilis niya ang pag-activate ng boiler. Nang dumating na ang senyales ni Korama, pinaandar nila ang crane para hilahin ang nahulog na tore. Mabilis na umatras ang lahat, ngunit nawala si Mumei. Walang oras si Ikuma para hanapin siya. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang kaibigan, sinabihan siyang bumalik sa tren, at nanatili sa likod upang paandaran ang crane mismo. Ang mga undead ay nagsimulang dumagsa mula sa lupa, na nakatambak na parang bundok upang umakyat ng mas mataas. Nagsimula ng humandar ang tren para makatakas. Hinawakan ni Ikuma ang crane lever hanggat kaya niya. Pagtingin niya sa labas, nakita niyang lumalaban pa rin si Mumei, bumagal ang mga galaw niya nang maabot niya ang kanyang limitasyon. Pagkatapos ay nagpakita ang isang halimaw na may hawak na espada, itinulak ang kanyang sandata at itinapon siya ng malalim sa ibaba. Napilitan si Ikuma na iwanan ang crane, pinahinto ang paggalaw ng tren, at lumundag pababa upang iligtas si Mumei. Wala siyang malay dahil sa pagod. Ang masama pa nito, nagpakita ang isang napakalaking nilalang, na sumisira sa lahat ng dinadaanan nito, ang Black Smoke Undead mismo. Sumakay ang halimaw sa tren, na pinilit ang driver na bumalik sa istasyon. Nang marating nila ito, ang mga pintuan ay selyado. Sa kabutihang palad, ang kawan ng suporta mula sa istasyon ay nagpabagal sa nilalang na sapat upang maisara nila ang mga pintuan sa oras. Ito palang Black Smoke Undead ay isang kalipunan ng hindi mabilang na undead na pinagsama-sama. Sa kanyang panaginip, muling binalikan ni Mumei ang sandaling pinaslang ang kanyang mga kasama, habang wala siyang magawa, isang alaalang bumabagabag sa kanya mula noon. Nagising siya na nakakulong sa ilalim ng mga durog na bato. Hindi nagtagal ay dumating si Ikuma, at nakita ang kanyang sakit, sinubukan siyang palayain. Sinisi ni Mumei ang sarili sa pagkabigo ng plano. Sumang-ayon si Ikuma na kasalanan niya ito, ngunit sa kanya rin, dahil inabandona niya ang crane lever nang mahulog siya. Parehong nabigo ang dalawa, nahulaan niya na ang iba ay dapat na labis na nadismaya sa kanila. Kaya't hindi sila maaaring masawi doon, ngunit kailangan nilang lumabas at tulungan ang iba. Samantala, naisipan ni Ayami at ng kanyang mga tao na umatras sa Mount Nogi dahil hindi nila malagpasan ang halimaw. Ngunit ikinatuwiran ng driver na imposible kung magpas siya ang nilalang na habulin sila. May nagsalita, at sinabing nang iuntog ng halimaw ang ulo nito sa gate kanina, karamihan sa mga kayag ay nakakalat. Kaya siguro kung susubukan nila, magagawa nila ito. Bukod pa rito, dahil ang crane tower ay kalahati pa lamang ang na-clear, maaari nilang kunin ang panganib kung handa silang tumanggap ng kaunting pinsala sa tren.
Tinanong ni Kurama ang tungkol sa dalawang taong naiwan. Naturally, lahat ay sumang-ayon na talikuran sila. Ang isa ay kumilos ng walang ingat at ang isa ay iniwan ang misyon sa kalagitnaan, na naglalagay sa panganib sa lahat. Kailangan lang nilang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang sariling mga pagpipilian. Sa ilalim ng lupa, hirap na hirap si Ikuma ngunit halos hindi niya mailigtas si Mumei. Sinabi niya sa kanya na iwan siya dahil ang mahina ay laging nasasawi, ganyan lang yan. Tinanong siya ni Ikuma bilang ganti, kung gayon, kailan ba nagiging malakas ang mahihina? Inipon niya ang lahat ng mahahanap niya sa paligid nila at gumawa ng makeshift pulley system. Kahit sumuko na si Mumei ay hindi sumuko si Ikuma. Ngunit agad na naputol ang lubid ng kagamitan ni Ikuma dahil sa sobrang karga. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-react ang katawan ni Mumei. Naabot na niya ang kanyang limitasyon at malapit na siyang maging isang buong zombie. Sa pagkakataong ito, talagang kinilabutan si Mumei, sumisigaw na ayaw niyang masawi. Ibinigay sa kanya ni Ikuma ang kanyang dugo upang inumin, napagtanto na kung ang kalahating zombie ay magtagal nang hindi napapakain, sila ay ganap na magiging halimaw. Ngunit ang amoy ng sariwang dugo ay agad na umakit sa undead. Nagpasya si Ikuma na harapin muna sila bago bumalik para iligtas si Mumei. Hiniwa niya ang kanyang sarili gamit ang isang kutsilyo, gamit ang kanyang sariling dugo bilang pain para itaboy ang mga halimaw. Inamin niyang mahina siya, pero hindi ibig sabihin nun ay susuko na siya. Nagpasabog siya ng mga pampasabog para gumuho ang bahagi ng lagusan, na humarang sa kanilang dinadaanan, ngunit bumuhos pa rin ang undead at inatake siya. Buong lakas siyang lumaban habang pinapalibutan siya ng mga ito, parami ng parami ang mga ito na nagmumula sa bawat direksyon. Samantala, muli na namang napanaginipan ni Mumei ang nakaraan, ang sandali na aksidenteng napaslang ang kanyang ina, at napaslang din siya ng mga mandirigma, hanggang sa dumating ang kanyang kapatid upang iligtas siya. Nang magising si Mumei, natagpuan niya ang kanyang sarili na iniligtas at ginagamot para sa kanyang mga sugat. Nang makagalaw na siya, tumakbo siya para hanapin si Ikuma. Nakahandusay siya sa lupa, pero buti na lang nakahinga pa rin siya. Tinanong ni Mumei kung bakit sila nabubuhay pa. Hindi sila malakas, ngunit walang oras para magmuni-muni. Dumating na naman ang mga undead at kailangan na nilang makaalis. Nagmamadaling bumalik sa tren ang grupo. Kakaiba, hindi sila hinabol ng itim na halimaw, sa halip ay pinilit na pumasok sa lagusan. Ipinaliwanag ni Mumei na nangongolekta ito ng mga bangkay. Ang mga undead ay mga sakam na nilalang, kumakain ng kahit ano, tao man or hindi, para lumakas. Bumalik si Ikuma sa crane para tapusin ang paglipat ng nahulog na tore. Sinabi ni Mumei sa iba na para mapaslang ang itim na undead, kailangan nilang puntiryahin ang puso nito. May nagmungkahi na gamitin ang 48-pound na kanya ng tren para sirain ito, ngunit sinabi ni Mumei na hindi iyon sapat, ang undead ay paprotektahan ito. Ang kanyang diskarte ay gamitin ang kanyan upang ilantad muna ang puso. Kapag nabunyag, sila ay mag-aaklas. Siya ay mananagot para sa pagtatapos na pag-atake. Dahil sapat na ang kanyang paggaling para lumaban, nang matapos si Ikuma, muling yumandar ang tren. Ang halimaw, na nakakuha ng sapat na katawan, ay nagpatuloy sa paghabol. Ang pangunahing kanyon ay inihanda kasama si Kurama na namamahala sa pagpapaputok. Masyadong maaga ang unang putok, dahilan para dumagsa ang undead sa tren. Ngunit mabilis silang naalis ni Nakuro at Ikuma. Sa ikalawang pagtatangka, pinatatag ni Kurama ang kanyang aim at matagumpay na sinira ang ulo ng itim na undead, na naglantad sa puso. Ang natitira ay para na lang kay Mumei. Siya ay tumalon ng mataas sa hangin at nakita na ang puso ay talagang isang buhay na undead na nilalang. Walang pag-aalinlangan, bumulusok si Mumei at sinira ito at nagtagumpay siya. Isang napakalaking pagsabog ang sumabog, na nagpalipad sa kanya, ngunit nahuli siya ni Ikuma sa oras. Sa wakas ay nakatakas na ang grupo sa istasyon. Sa sumunod na mga araw, nakita si Mumei na nagtuturo kay Ikuma ng isang pamamaraan na tinatawag na kapakapaw, isang hakbang na natutunan niya mula kay Kuro. Ang lahat ay humanga sa kakayahan ni Ikuma na gayahin ang mga diskarte ng napakabilis, at nagtaka sila kung ano ang magiging reaksyon ni Kuro kapag nakita ang kanyang pagiging swordsmanship na muling ginawa ng perpekto. Ang reaksyon ni Kuro, gayunpaman,
ay upang bigyan si Ikuma ng isang mahusay na pagpapahirap, na sinasabing ang pagkopya lamang ng isang pamamaraan ay walang dapat ipagmalaki, isang parang bata, gaya ng diretsyong tawag dito ni Mumei, na pinagalitan si Kuro sa pagiging makitid ang pag-iisip. Si Kurama, na nalibang sa pagtatalo, ay hinimok si Ikuma na nakawin ang hakbang at gamitin ito muli para lamang inisin si Kuro. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang nagmula sa itaas. May nakita silang istasyon at iyon ay Chitorai Station, isang lugar na inaasahan nilang maghahatid ng kapayapaan pagkatapos ng kanilang mahaba at nakakapagod na paglalakbay. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng nakasakay sa Kotaho nang makita ang mga taong naninirahan doon. Sa wakas, nakahanap na sila ng isang lugar na tinitirhan ng mga tao, kung saan maaari silang magpahinga at makapag-supply muli. Pagkarating sa Chatorai Station, si Ayami at ang grupo ay nakipagpulong sa leader ng istasyon upang pag-usapan ang pag-dock ng mga code. At sa panahong iyon, napagtanto din nila ang mga mahahalagang supply na kailangan para sa paparating na paglalakbay, tulad ng data iron, isang mahalagang material na ginamit sa paggawa ng mataas na penetration reaction bullet salamat sa mababang vaporization point nito, pati na rin ang mga kapalit na bahagi para sa pag-aayos ng tren kasama ng damit at gamot. Ang lahat ay kailangang mapunan kaagad dahil pinapayagan lamang silang manatili hanggang ika-8, na bukas na. Ang araw na iyon ay nagkataong Tanabata Festival, isang tradisyonal na pagdiriwang kung saan isinulat ng mga tao ang kanilang mga kahilingan sa mga piraso ng papel at isinasabit sa mga puno ng kawayan. Bagamat nangatuwiran si Kuro na wala silang panahon para sa mga ganoong bagay, nais ni Ayami na magdala ng kaligayahan sa lahat. Kaya, nagpasya siyang idaos ang Tanabata Festival. Ginamit pa niya ang sarili niyang yaman para mabayaran ang mga gastusin at inatasan niya si Ikuma na mamili at ihanda ang lahat. Ang balita ng Tanabata Festival ay mabilis na kumalat sa buong tren, na pumupuno sa hangin ng kagalakan at pananabik. Ang lahat ay sabik na sumulat ng kanilang mga kahilingan habang ang shopping group ay naghahanda na magtungo sa bayan upang maghanap ng kawayan at iba pang mga kinakailangang bagay. Umalangaw ang tawanan at mapaglarong panunokso habang naghahanda, na lumikha ng mainit at umaasang kapaligiran. Sa pagpasok sa bayan, si Mumi ay nabighani sa kagandahan at kasiglahan nito, na may makulay na mga dekorasyon at maningning na pananamit sa lahat ng dako. Naghiwalay sila para tapusin ang kanilang mga gawain. Ang isang grupo ay tumungo sa repair shop habang ang isa pang grupo, kasama si Mumei bilang bodyguard, ay pumunta para bumili ng pagkain at iba pang gamit. Sa palengke, buo ang husay ni Kijika sa bargainang. Hindi siya nag-atubili na magreklamo tungkol sa kalidad ng produkto at humingi ng mga diskwento. Mula sa mga pasadong gulay hanggang sa marupok na tela, walang nakaligtas sa matalas niyang mata. Samantala, sa ibang lugar sa bayan, sina Ikuma at Kurama ay naghahanap ng mga pampasabog na gagamitin bilang panggatong sa mga bala ng reaksyon. Nalaman nilang may tradisyon ang Chatorai sa paglulunsad ng mga paputok noong Tanabatada, na nagbukas ng pagkakataon para makuha nila ang kanilang kailangan. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang mayabang na samurai na humiling na ayusin kaagad ang kanyang baril nang hindi naghihintay sa linya. Ang kanyang pagiging mayabang ay nagpagalit kay Ikuma, na hindi nag-atubiling turuan siya ng leksyon sa asal. Pinilit niyang kunin ng lalaki ang mga nalaglag niyang tornilyo at sinabihan siyang igalang ang panday. Pagkatapos nito, pumasok si Kurama, inatake ang samurai, at pinalayas siya. Noong panahong iyon, nakilala ni Sokaro, isa pang miyembro ng grupo, ang isang batang lalaki at ibinahagi ang kalunos-lunos na kwento ng tren ng Huho, kung saan dating nagtrabaho ang ama ng bata, at kung paano ito nasagasaan ng Kabain at bumagsak sa Aragain Station, ang lugar na katatapos lang nilang takasan. Bagaman malupit ang katotohanan, naniwala si Sokaro na mas mabuting sabihin sa bata kaysa hayaan siyang maghintay para sa isang ama na hindi nababalik. Samantala, matiyagang naghihintay si Kuro ng madla kasama ang Lord ng Chatorai Station. Kahit na lumipas ang panahon at ang paghihintay ay lalong nawalan ng pag-asa, nanatili si Ayami na matatag, na naniniwalang kailangan ng kaunting pasensya. Ang kanyang pagpupursige sa kalaunan ay nagantimpalaan ng magpakita si Yamasaki, isang opisyal. Sinamantala ni Ayami ang pagkakataong ipakilala ang bala ng reaksyon na inimbento ni Ikuma at kahit na pinapakita ni Kuro ang kapangyarihan nito.
Ang bala ay madaling tumagos sa makapal na baluti, na nagpapatunay ng pagiging epektibo nito laban sa kabani. Lubhang humanga, nakinig si Yamasaki habang matalinong inaalok ni Ayumi ang disenyo ng bala bilang regalo, na sumisimbolo sa pagtutulungan sa panahon ng mahihirap na panahon. Ang kanyang panukala ay tinanggap, at hindi lamang sila pinanggakuan ng mga supply, ngunit binigyan din sila ng pahintulot na iwan ang kanilang mga sugatan at may sakit sa Chatoray Station. Samantala, isang negosasyon ang nagaganap sa pagitan ni Kinta, isang kinatawan ng Shogun Ate, at Enuko, isang taong kilala bilang tauhan ng tagapagpalaya. Tinalakay nila ang insidente mula 10 taon na ang nakakaraan at ang pagkakasangkot ng Chatoray, na nagpapahiwatig ng isang komplikadong pakikibaka sa kapangyarihan na tahimik na nagbubukas sa likod ng mga eksena. Bumalik kasama ang grupo ni Mumei, pagkatapos ng mahaba, nakakapagod, ngunit matagumpay na araw ng pamimili, masayang bumalik sila sa tren ng Katuho, dala ang lahat ng kailangan na panestos, lalo na ang mga puno ng kawayan, para sa paghahanda ng Tanabatade Festival. Napagpasyahan nilang maghapunan ng magkasama sa bayan, ngunit tahimik na kumawala si Mumei sa grupo na ikinabahala ni Ikuma. Kaya nagpunta siya para hanapin siya. Nadatnan niya itong nakaupong mag-isa at iniabot sa kanya ang nakalimutan niyang blood flask. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Mumei ang kanyang mga alaala sa Tanabatada, ang kanyang ina, at ang kanyang tunay na pangalan, Hazumi, isang pangalan na pinaniniwalaan ni Ikuma na dala ang hiling ng kanyang ina na lagi siyang magkaroon ng sapat na makakain. Bagamat sinubukan ni Mumei na kumilos ng mahigpit at tuyain ang damdamin, sa kaibuturan ng mga alaalang iyon ay nagpakilos pa rin siya sa kanya. Ibinunyag din niya ang kanyang ang takot na baka isang araw ay maging isang kabani undead siya, mawala ang kanyang isip, at atakihin ang sarili niyang mga kaibigan. Nang marinig ang kanyang tapat na pag-amin, si Ikuma ay nanumpa, isang pangako na siya'y babalikan bilang tao, na kanyang buburahin ang lahat ng kabani, isasauli ang mga palayan, at siguraduhing makakain siya ng busog, gaya ng nais ng kanyang ina. Ito ay isang tila nakakabaliw at imposibleng pangako, ngunit dala nito ang lahat ng determinasyon at damdamin ni Ikuma para sa kanya. At ang pangakong iyon ay yumantig sa puso ni Mumei, na nagbigay sa kanya ng kislap ng pag-asa at panibagong pananampalataya sa hinaharap. Pagbalik nila sa tren, napuno ng espiritu ng Tanabatade Festival ang bawat sulok. Masayang isinulat ng lahat ang kanilang mga kahilingan sa mga piraso ng papel at isinabot sa mga puno ng kawayan. Maging si Kuro, kahit na nahihiya, ay nakiisa, ngunit tumanggi na ipakita sa sino man ang kanyang hiling sa takot na hindi ito magkatotoo. Isinulat ni Ikuma ang kanyang sariling hiling, isang engrandi at ambisyoso, na sirain ang lahat ng undead at bawiin ang bawat larangan at istasyon. Bagamat inakala ng ilan na ito ay masyadong malabo, naniniwala si Ikuma na hindi sapat ang kaligtasan. Gusto pa niya at ang kanyang hiling ay nagbigay inspirasyon sa iba. Isinulat din ni Ayumi ang kanyang hiling na muling buksan ang Aragane Station, isang hiling na sumasalamin sa kanyang pakiramdam ng tungkulin at pagmamahal sa kanyang bayan. Nagpakita din ng iba pang mga hiling, mula sa pagnanais ng 3 magagandang asawa, maging isang contractor, hanggang sa pagkakaroon ng sariling tren ng Hayajiro, bawat isa ay sumasalamin sa kani-kanilang mga pag-asa at pangarap sa gitna ng kahirapan. At sa wakas, isinulat ni Mumei ang kanyang sariling hiling, isang simple ngunit malalim na makabuluhan, na kumain ng buong pagkain, isang hiling na umalangaw sa pangako ni Ikuma at ang pinakamalalim na pagnanais sa kanyang puso para sa isang mapayapa at masayang buhay. Kinabukasan, naisip ni Ikuma ang kapatid ni Mumei, sa paniniwalang siya ang nagturo sa kanya na ang mahihina ay dapat masawi habang ang malalakas ay nabubuhay, at na tinalikuran niya ang kanyang lumang pangalan dahil sa kanya. Pagkatapos, nagkaroon ng kaguluhan sa labas, ang pagdating ng isang makapangyarihang hukbo na kilala bilang mga mangangaso ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Sila ay isang independenteng puwersa na nagdadalubhasa sa pagpuksa sa undead, na pinamumunuan ng isang gwapo at makapangyarihang binata na nagngangalang Victor, ang anak ng shogun. Medyo napakagwapo talaga ng itsura niya, at si Victor pala ang kuya ni Mumei, ang palaging hinahangaan at hinihintay niya. Masayang tumakbo si Mumei sa kanya, ngunit tila malayo at malamig si Victor, nagtatanong lamang kung natapos na ba ni Mumei ang kanyang misyon. Nang malaman niyang nasawi na si Shino, hindi siya nagpakita ng kalungkutan.
Ang kanyang kilos at presensya ay naghinala kay Ikuma. Kailangan niyang kumpirmahin kung ang taong ito ay tunay na bayani. Sa gitna ng malakas na hiyawan ng Victor Sama, ang tagapagligtas. At mabuhay si Victor, buong pananabik na ipinakilala ni Mumi ang kanyang adoptive brother sa kanyang mga kaibigan, binanggit na may isa pang kalahating kabani na katulad niya sa tren, isang kakaibang binata na nagngangalang Ikuma, isang detalye na nakatawag ng pansin kay Victor. Sa sandaling iyon, dumating si Ayami at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng pamilyang Yomakawa, na inihayag din ang kanyang pagkakamag-anak kay Elder Dogen Makino, na hindi sinasadyang nagpapakita na sila ay patungo rin sa Kongako tulad ni Victor. Nagpahayag siya ng pasasalamat kay Mumi at nagulat siya nang malaman na kapatid ni Victor si Mumi. Gayunpaman, nilinaw ni Victor na hindi niya biological sister si Mumi. Hinayaan lang niya itong tawagin siyang kapatid. May pagmamalaki na itinuro ni Mumi si Ikuma, ipinakilala siya bilang kanyang kalasag. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, si Ikuma ay hindi kumilos ng palakaibigan. Agad niyang hinarap si Victor, diretsyong kinwestiyon ang malupit na pilosopiya na ang mahihina ay nararapat na masawi, ang paniniwalang itinanam ni Victor sa isipan ni Mumi, na lumilikha ng agarang kapaligiran ng tensyon. Gayunpaman, kalmadong ibinahagi ni Victor ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagmumungkahi na pumunta si Mumi para sa isang medikal na pagsusuri at inimbitahan sina Ayami at Ikuma sa kanyang carriage upang makipag-usap ng pribado. Sa loob ng tren ng Kokojo, isiniwalat ni Victor ang ibang bahagi ng kanyang sarili ng personal niyang inayos ang isang teknikal na aberya, hindi nababahala sa posibilidad na madumihan ang kanyang mga damit, na binanggit na ang pakikipaglaban sa kabani ay likas na maruming trabaho. Samantala, sa ibang lugar, si Kuro ay na-provoke ng isa sa mga subordinate ni Victor, si Harubi, na madaling nagdisarma sa kanya, isang pagpapakitang nilalayong ipakita ang superior na kasanayan at kapangyarihan ng mga mangangaso. Nagpatuloy ang pag-uusap ni na Victor at Ikuma, na nakasentro sa kanilang magkasalungat na pananaw tungkol sa kaligtasan. Ipinagtanggol ni Victor ang kanyang pilosopiya, na sinasabing ang malakas na nabubuhay at ang mahinang nasasawi ay batas lamang ng mundo. Gayunpaman, iginiit niya na wala siyang intensyon na iwanan ang mahihina. Sa halip, hinanggad niyang iligtas sila sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila na maging malakas at lumaban para sa kanilang sarili. Ginamit pa niya si Mumei bilang halimbawa, na sinabing iniligtas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpili na lumaban at maging malakas, isang pahayag na direktang humamon sa mga paniniwala ni Ikuma. Habang umiinit ang kanilang pagtatalo, ang istasyon ay biglang inatake ng isang napakalaking kayag ng mga undead. Nagmamadaling lumabas si Ikuma upang lumaban habang si Victor ay sumalubong sa kanyang mga tropa at naghahanda para sa labanan. Nang magsimula ang labanan, ang hunter na hukbo ni Victor ay nagpakita ng kamanghamanghang lakas. Matapos mapabagal ng artillery ang pagsulong ng undead, umarangkada sila sa kabila ng mga pader, na sinasalubong ang mga halimaw gamit ang magaan na armas, isang matapang at epektibong taktika na namangha sa mga sakay ng Kotaho. Ang hahiro ni Victor, ang Koko, ay nagpakawala ng mga bombang nagbabaga, na ginawang dagat ng apoy ang larangan ng digmaan na sumunog sa mga nilalang. Tahimik na pinanood ni Victor ang labanan, napansin ang galit na pakikipaglaban ni Ikuma at nagkomento sa kanyang mataas na pagpaparaya sa sakit. Pagkatapos ay inatasan niya si Mumei na alisin ang isang espesyal na halimaw, at ang pagpapakita ng isa pang kalahating kabani sa hanay ni Victor ay nagdulot ng malaking pagtataka. Gayunpaman, sa gitna ng matinding labanan, isa pang plot ang lihim na nagbubukas. Si Enoko, isang assassin, ay lumapit kay Victor at ipinahayag na siya ay ipinadala upang tapusin siya, ngunit ngayon ay nais na ipagkanulo ang kanyang master at pumanig kay Victor sa halip. Malamig na tinanggihan ni Victor ang kanyang alok, na ipinahayag na wala siyang silbi para sa gayong tao. Sa isang desperadong pagtatangka, sinubukan ni Enoko na umatake, ngunit mabilis siyang sinaktan ni Victor. Habang nagmamakaawa si Enoko para sa kanyang buhay, si Victor ay hindi nagpakita ng pag-aalinlangan at pinaslang siya, na nagsasabi na si Enoko, na nagtatago ng mga saloobin ng pagkakanulo, ay mahina at sa gayon ay hindi karapat-dapat sa awa. Nasaksihan ni Ikuma ang buong kilos ng kanyang sariling mga mata. Puno ng galit at pagkasuklam, hindi na niya napigilan ang sarili, sinugod niya si Victor, hinihingi niyang malaman kung bakit niya pinaslang ang isang lalaking humihingi ng tulong.
Agad namang ipinagtanggol ni Core ama si Victor, iginiit na si Victor ang nasa panganib. Kinailangan ni Ayami na pumasok at humingi ng tawad sa inasal ni Ikuma. Si Victor, na may kalkuladong kalmadong sarili, ay sinamantala ang sitwasyon, na binabalangkas ang insidente bilang isang nabigong pagtatangkang pagpaslang at iminungkahi na ang kanyang mga puwersa ay sumabay sa Kotaho papunta sa Kongako. Bagamat si Ayami ay sumang-ayon, hindi niya maalis ang malalim na pakiramdam ng pagkabalisa na nananatili sa loob niya. Nang maglaon, nang makausap ni Ikuma si Korama, ang kanyang mga hinala ay tila lalong makatwiran. Kung si Mumei ay hindi kailanman nakagat ng isang kabani undead, kung gayon marahil siya ay sadyang ginawang kalahating kabani. Ang mga masasakit na alaala sa nakaraan ni Mumei ay biglang muling nanambalik, ang imahe ng kanyang kapatid na nagligtas sa kanya pagkatapos ng pagkasawi ng kanilang ina, ngunit kasabay nito ay itinanam sa kanya ang malupit na paniniwala na ang kahinaan ng kanyang ina ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw, at upang mabuhay, kailangan niyang maging matatag at hindi na umasa sa sinuman. Inalisan siya ni Victor ng pangalang Hatsumi at binigyan siya ng bago, Mumei, ibig sabihin ay walang pangalan, bilang deklarasyon ng kanyang bagong pag-iral, na isang mandirigma na walang nakaraan na ang tanging layunin ay lumaban. Pagbabalik sa kasalukuyan, inatasan ni Victor si Mumei ng isang bagong misyon upang makuha ang Master Key ng Kotaho mula kay Ayami. Mahusay niyang pinukaw ang pagmamataas ni Mumei sa pamamagitan ng pagtatanong kung mas malakas ba si Ayami kaysa sa kanya, isang tanong na direktang tumama sa kanyang pagnanais na patunayan ang kanyang sarili at makuha ang pagkilala ng kanyang kapatid. Samantala, ang mga kilos ni Victor ay lalong nagiging maliwanag. Hinarap niya si Hitsuka, nasangkot sa tangkang pagpaslang, at pinilit siyang ibunyag ang utak sa likod nito. Ang katotohanan tungkol sa pagkakanulo 10 taon na ang nakalilipas, nang ang hukbo ni Victor ay inabandona upang masawi sa kamay ng shogun, sa wakas ay nalantad. Kasabay nito, natuklasan ni Ikuma at ng iba pa ang isang mas nakakatakot na katotohanan. Si Victor ay nagdadala ng isang malaking bilang ng mga kabani sa kanyang tren sa Kokaju. Pumunta si Mumei upang makipagkita kay Ayami para humingi ng susi. Kapag si Ayami ay nag-aalangan, si Mumei ay naging agresibo, kumbinsido na madali niyang madadaig ang mahina na si Ayami. Gayunpaman, matalinong namagitan si Yokona, na nagbigay kay Mumei ng isang pekeng susi upang mapagan ang sitwasyon. Gayunpaman, mabilis na natuklasan ni Victor ang panlilinlang at natanto na ang mga tao na sakay ng Kotaho ay hindi pa rin lubos na nagtitiwala sa kanya. Sa sandaling iyon, pumunta si Ikuma sa cargo carriage na puno ng kabani at hinarap si Mumei. Sinabi niya sa kanya kung ano ang kanyang natagpuan, at inamin ni Mumei na alam niya ito, ngunit naniniwala na ito ay para sa layunin ng pag-aaral ng kaaway. Nang kinulit siya ni Ikuma, tinanong kung siya ba ay naging kalahating kabani sa pamamagitan ng mismong teknolohiyang iyon, napaluha si Mumei at ipinagtapat na personal niyang hiniling sa kanyang kapatid na gawin ito, dahil gusto niyang lumakas at tumanggi na maging mahina tulad ng kanyang ina. Isang mainit na pagtatalo ang sumiklab sa pagitan nila. Tinawag ni Ikuma si Victor na isang duwag na pumaslang ng iba para lamang itago ang kanyang sariling takot. Habang nagmatigas si Mumei na ipinagtanggol ang kanyang kapatid, iginiit na tama ito at hinding-hindi mauunawaan ng mga sinungaling na tulad ni Ikuma ang kanilang pilosopiya, ang mapait na salita ni Mumei ay nagpalalim ng sugat sa puso ni Ikuma. Tahimik siyang naglakad palayo na isang imahe lang ang namamalagi sa kanyang isipan. Ang ngiti ni Victor noong pinaslang niya si Enuko, isang ngiti na walang takot or pagsisisi, na puno lamang ng kasiyahan at kalupitan. Sa wakas ay naunawaan ni Ikuma na hindi bayani si Victor, isa siyang demonyo. Nang malapit na ang tren sa istasyon ng Iwato, ang huling checkpoint bago makarating sa Konjaku, bigla silang inutusang huminto ng lokal na samurai sa ilalim ng direktang utos mula mismo sa Konjaku, na nagbabawal sa hukbong korotasyon ni Victor na dumaan. Ito ay malinaw na nagpakita ng takot ng shogun kay Victor at sa kanyang lumalagong kapangyarihan. Gayunpaman, tila inasahan na ni Victor ang sitwasyong ito at ganap na handa. Habang ang lahat ng sa Koseju ay medyo gamaan ang pakiramdam, iniisip na sa wakas ay makakatakas sila sa kontrol ni Victor, na bahala si Ikuma para kay Mumei, na nanatili sa tabi ni Victor. Ibinahagi ni Ayami ang pag-aalalang ito, sa paniniwalang hindi dapat manatili si Mumei sa ganoong mapanganib na lugar, at nangako si Ikuma na ibabalik niya siya.
Samantala, si Victor ay gumawa ng isang lihim na plano. Ipinaliwanag niya kina Mumei at Harubi na ang planong ito ay magdudulot ng kaligayahan sa lahat at, upang magtagumpay, kailangan niya ang kanilang tulong. Si Lord Mawo ng Iwato ay sumang-ayon sa isang pagpupulong, ngunit nagpataw ng isang kondisyon, ang mga kababaihan at mga bata lamang ang papayagang sumama sa kanila, isang kondisyong nakita na ni Victor at nilayo na pagsamantalahan para sa kanyang pakana. Sa intuwisyon ng isang taong malapit nang humarap sa kasawian, tinanong ni Harubi si Victor, tinanong kung plano niyang isakripisyo siya para sa pagbabalik ni Mumei at kung nakatakdang masawi siya sa mismong araw na iyon. Samantala, sa pulong, si Lord Michael ay nagpahayag ng panghihinayang sa kanyang malupit na kalagayan, ngunit ipinaliwanag na ito ang tanging paraan upang ayusin ang isang lihim na pagpupulong kay Victor, na sinasabing nais na pag-usapan ang isyu ng mga supply ng pagkain. Naniniwala si Michael na matagal nang isinantabi ni Victor ang kanyang sama ng loob sa Shogun, dahil ginugol niya ang nakalipas na 10 taon sa pakikipaglaban sa Kabani para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ang bulag na pananampalatayang ito ay nagbigay daan sa plano ni Victor na ganap na mabuo. Sa ibang lugar, habang hinihintay ni Mumei ang sandali para kumilos, kinukutya niya ang mga gwardya, na sinasabing hindi sila mapipigilan. Ngunit kaagad siyang binalaan ni Victor na huwag masyadong magtiwala, dahil laging dumarating ang kasawian ng hindi inaasahan, isang babala na tila nagbabadya sa kapalaran ni Harubi. Sa wakas naganap ang pagpupulong. Nagpakilala si Victor sa kanyang ayos at magalang na kilos habang ang isa sa mga nasasakupan ni Michael na si Idigaki ay nanatiling maingat at nakatutok sa kanya ang kanyang baril. Matalinong ginamit ng Victor si Mumei bilang isang distraction nang bigla niyang hilingin na pumunta sa banyo, na lumikha ng perpektong pagkakataon para sa kanya upang lumipat sa posisyon. Nang handa na siya, walang awang inatake ni Mumei ang mga gwardya at ibinaba ang drawbridge, na nagbukas ng daan para makapasok sa istasyon ang tren ni Victor, ang Kokaju. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng lubos na kaguluhan nang ilabas ni Victor ang Kabani na kanyang dinadala, na ginawa ang istasyon sa isang buhay na impyerno. Sa kawalan ng pag-asa, hinarap ni Michael si Victor, para lamang makatanggap ng malamig na deklarasyon na ang Shogun ang unang nagtaksil kay Victor. Samantala, dinanas ng mga inosenteng sibilyan ang malagim na bunga ng pagpaslang. Sa gitna ng kaguluhan, nahaharap si Ikuma sa isang malagim na sitwasyon nang ang grupo ay nakulong at magkahiwalay. Kahit na gusto niyang habulin si Mumei at ibalik ito, hinimok siya na unahin ang kaligtasan at bumalik sa iba. Hinanap ni Kuro si Ayami, na nakulong pa rin sa ibang lugar. Nang masaksihan ni Mumei ang sakuna na tinulungan niya, nabalot siya ng guilt at takot. Ngunit nang makita ang isang bata na nasa panganib, hindi siya nagdalawang isip na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang mailigtas sila. Samantala, nilapitan ni Victor si Ayami at inanyayahan siya sa kanyang tren, na sinasabing gusto niyang tretuhin ang kanyang kaibigan. Ang iba pang mga nakaligtas, sa kanilang pagkataranta, ay sumugod sa isang walang tauhan na tren upang makatakas, na hindi alam na sila ay dumiretso sa isang mas nakakasawi na bitag. Sakay ng Kokaju, si Harubi, ang tapat na kalahating Kabani na babae, ay ginamit bilang isang sakripisyo upang lumikha ng isang napaka-hindi kaaya-aya na nilalang, ang itim na Cloud Undead na kilala bilang Nyo, isang artificial na hybrid na sandata na may kalahating Kabani sa kaibuturan nito, na idinisenyo ni Victor bilang isang kasangkapan ng malawakang pagkawasak upang may segawa ang kanyang paghihiganti. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng nilalang ay madaling nawasak ang mga tarangkahan at nagdulot ng matinding pagkawasak. Nang matagpuan ni Kuro si Ayami, sinubukan niyang iligtas ito, ngunit naharang siya. Pinagbantaan ni Ayami na sisirain ang isang bagay na mahalaga para pilitin siyang palayain ng mga sundalo. Ngunit sa sandaling iyon, si Harubi, naganap na nagbagong anyo sa isang halimaw, ay inatake si Victor at ang lahat ng nasa malapit. Personal na tinapos ni Victor ang buhay ng kanyang tapat na sakop, habang si Ikuma ay nahuli at dinala sa tren. Pinigilan siya ng mga tauhan ni Victor, na kinuha ang kanyang dugo at binalaan siya na ang dugo niya lang ang kanilang iniintindi at hindi magdadalawang isip na tapusin siya kapag lumaban siya. Sa wakas, tumayo si Victor sa harap ng lahat at ipinahayag na palalayain niya ang lahat ng bagay, mga lupain, mga tao, at maging ang kanilang mga takot, sa pamamagitan ng pagsira sa kastilyo ng Shogun sa Konjaku, na tinawag niyang simbolo ng kaduwagan ng sangkatauhan. Habang umaalingaw sa hangin ang mga sigaw ng pagpapalaya,
nataman si Mumei ng isang mapangwasak na realisasyon. Lahat ng sinabi sa kanya ng kapatid niya, lahat ng pangako at mithiin niya, ay kasinungalingan. Sa loob ng masikip at nakalulungkot na mga carriage ng Kokoju, lumakas ang tensyon habang ang mga bilanggo ay pinaghiwalay at inilipat. Si Sokaro, isang duwag na traidor, ay walang kahihiyang nagpahayag na ang kanyang patakaran ay sundin lamang ang sinumang pinakamalakas, habang si Kuro ay nagtangkang ipasa ang isang bagay na mahalaga, na inihanda ni Yoko na kay Ikuma. Sa sandaling iyon, naganap ang mga nakakabagbag damdaming eksena. Isang lalaki ang humingi ng awa para sa kanyang asawa, nagboluntaryong ibigay ang sarili niyang dugo bilang kahalili nito, kahit na nag-alok ng sapat para sa 4 na tao para lamang mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit ang kanyang pag-ibig ay tinutuya at ikinahiya ni Warabi, na malupit na nasiyahan sa pagmamaliit sa kanya. Maging ang isang babaeng sobra sa timbang ay naging pantirya ng kanyang pambubuli. Sa kabila ng mahigpit na pagbabantay, nagawa ni Ikuma na sumenyas kay Kuro na kikilos sila sa susunod na gabi, nang dumating ang mga sundalo upang kumuha ng dugo. Iyon ang pagkakataong magsisimula ang kanilang pagliligtas at pag-aalsa. Samantala, sa ibang lugar sa tren, napilitan si Ayami sa isang maigting na negosasyon kay Victor. Hiniling niya na hikayatin nito ang kanyang tiyuhin, si Elder Makino, na buksan ang mga pintuan ng Konjaku at ayusin ang isang pagpupulong sa pagitan nila ng kanyang ama. Para sa kaligtasan ng lahat, at ubiling sumang-ayon si Ayami, ngunit tinanong niya si Victor tungkol sa kanyang tunay na intensyon. Pagkatapos ay isiniwalat ni Victor ang kanyang malungkot na nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas, noong siya ay 12 taong gulang pa lamang, pinagkatiwalaan siya sa pamumuno ng isang hukbo ng 400,000 sundalo sa Kyushu upang lipulin ang Kabani. Matapang silang lumaban at muntik ng magtagumpay. Ngunit biglang naputol ang kanilang mga supply ng pagkain at armas, naiwan silang napadpad at pinaslang ng Kabani. Ang nasa likod ng lahat ay walang iba kundi ang kanyang sariling ama, ang Shogun. Kaya, ang pinakalayunin ni Victor ay paghihiganti. Sinikap niyang personal na parusahan ang ama na nagtaksil sa kanya. Sa carriage kung saan nakakulong ang mga bilanggo, inilatag ni Ikuma ang isang detalyadong plano sa kanyang mga kasama. Ang kanilang layunin ay sakupin ang kontrol sa silid ng makina ng Kokojo, ang puso ng tren. At para magawa iyon, kailangan nilang nakawin ang susi mula sa isang sundalo na naghahatid ng dugo sa karwahe ng imbakan ng Kabani bawat gabi. Bagaman mapanganib ang plano, wala silang ibang pagpipilian. Ang kanilang buhay at ang kaligtasan ng Konjaku ay nakataya. Higit pa sa pagliligtas kay Ayami, determinado rin si Ikuma na ibalik si Mumei, gustuhin man niya or hindi. Nang mausisa ni Kuro kung ipinaalala sa kanya ni Mumei ang kanyang yumaong kapatid na si Hatsuni, mariing itinanggi ito ni Ikuma, ngunit sa huli ay inamin niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Pakiramdam niya ay may boses sa loob niya na humihimok sa kanya na iligtas si Mumei sa pagkakataong ito, na huminto sa pagtakbo palayo. Napagtanto ni Kuro na ang boses na ito ay hindi nagmula sa anumang supernatural na puwersa. Ito ay nagmula sa sariling puso ni Ikuma, isang katotohanan na nagpahayag kung gaano kalalim ang pag-aalaga ni Ikuma kay Mumei. Sa parehong oras, hinarap ni Mumei ang kanyang kapatid. Tinanong niya si Victor tungkol sa pagkuha ng dugo mula sa mga pasahero ng Kokojo. Tumugon si Victor sa isang misteryosong tanong, na nagtatanong kung ano talaga ang isang Kabani. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng Kabani ay nagsiwalat lamang ng mga tunay na kaaway na dapat wasakin. Nang magmukhang nalilito si Mumei, tinanong ni Victor kung natatakot ba siya sa kanya, isang tanong na hudyat ng lumalaking lamat sa kanilang relasyon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinalambot ni Victor ang kanyang tono, malumanay na tiniyak sa kanya na hindi niya sasaktan ang mga sakay ng Kokojo hanggat hindi sila lumalaban. Ang pangako ay nagpakalma kay Mumei, ngunit sa likod nito ay may isang madilim na pamamaraan. Palihim na iniutos ni Victor sa kanyang mga nasasakupan na kailangang itama ng maayos si Mumei. Samantala, abala ang grupo ni Ikuma sa paghahanda para sa kanilang pag-aalsa, na hindi nila namalayang nalalapit na ang panganib. Nang dumating ang oras, isinagawa ni Ikuma at ng kanyang mga kasama ang kanilang plano. Sa tulong ni Korama, nagsagawa ng kaguluhan si Ikuma upang lumikha ng kaguluhan at makagambala sa mga gwardya. Matapos nakawin ang mga susi, mabilis na binuksan ni Korama ang mga selda ng mga bilanggo, at sama-sama nilang inilunsad ang kanilang pag-aalsa, na nagpagulat sa lahat.
Halos si Sokaro ang unang napahirapan bago sila pinigilan ni Ikuma, na ipinaliwanag na siya ang kanilang impormante. Nang sinubukang salakayin ni Warabi si Ikuma, pumagitan si Kurama at sinaktan siya. Gayunpaman, sa pagsulong ni Ikuma at Kurama patungo sa silid ng makina, nahulog sila sa isang bitag. Inaasahan na ni Victor ang kanilang plano at inilipat ang mga susi, na pinipigilan silang makapasok. Nang lumuhad si Kurama sa harap ni Ikuma upang protektahan siya mula sa putok ng baril, siya ay napaslang, na isinakripisyo ang kanyang buhay ng buong kabayanihan. Pagkatapos ay nagpakita si Victor at tinutuya si Ikuma, tinanong kung ano ang pakiramdam ng pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan, isang tanong na nagpasiklab ng matinding galit sa loob ni Ikuma. Sa kanyang desperasyon, sinubukan ni Mumei na labanan ang kanyang kapatid. Tumanggi siyang tapusin si Ikuma, na nagpahayag na gusto niyang manatili sa kanyang mga kaibigan sakay ng Kokojo at mamuhay sa isang mundong walang undead, kung saan makakain siya ng busog araw-araw. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Victor ang kanyang pagsuway. Inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na kunin siya at turukan siya ng isang swero, isa na tila may kakayahang kontrolin ang pag-iisip, nagtutulak sa kanya sa kabaliwan at ginagawa siyang bulag na sumunod sa kanyang mga utos. Habang si Ikuma, na natupok ng kalungkutan sa pagkasawi ni Kurama, ay nagmamadaling salakayin si Victor, si Mumei, sa ilalim ng kontrol ni Victor, ay tumalikod at itinutok ang kanyang talon sa puso ni Ikuma. Isang walang awa na kilos na nagtulak sa trahedya sa rurok nito. Na may isang kontentong ngiti, pinuri siya ni Victor bilang aking Mumei. Habang si Ikuma, hindi makapaniwalang pumupuno sa kanyang namumungay na mga mata, ay bumagsak, iniwan ang isang hinaharap na nababalot ng kalungkutan at kawalan ng katiyakan. Sa nagdadalamhating carriage, ang lahat ay nakadikit sa katawan ni Kurama, umiiyak sa hapdi nang dumating ang mga kawal ni Victor, na walang paggalang. Hindi napigilan ang kanilang galit, ang isa sa kanila ay sumigaw sa galit, nang ahas ang mga sundalo na tapusin ang lahat, isang sigaw ng purong puot at kawalan ng pag-asa. Ngunit sinubukan ng natitirang mga nakaligtas na manatiling kalmado. Tahimik nilang binuhat pabalik ang katawan ni Kurama. Habang isinasalaysay ni Ayami ang mga pagsasabuatan sa politika na nakapalibot sa trono ng shogun, isiniwalat niya na matapos ipagkanulo si Victor ng kanyang ama, nagtanim siya ng matinding sama ng loob. Bagamat sinusubukan ni Ayami na kumbensihin si Victor na hindi kahinaan ang kanyang kabaitan, hindi niya ito pinansin. Ipinahayag niya na wawasakin niya ang kuta ng kanyang duwag na ama at ang matatalas na kuko ni Mumei ang magwawakas sa lahat. Samantala, sa Konjaku, sinisikap ni Elder Makino na bigyan ng katiyakan ang mga mamamayan sa gitna ng balita ng paghihimagsik ni Victor. Ipinagmamalaki niya ang tungkol sa kawalang tatag ng kuta, na inihambing ito sa isang banal na ibon na hindi kailanman matatalo. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na salita ay nakatago ang isang mapanganib na katotohanan. Alam ni Makino ang tungkol sa itim na undead na halimaw na nilikha ni Victor, ngunit pinili itong ilihim, sa takot na ang paghahayag ay magdulot ng hindi kinakailangang gulat. Ang nakakasawi na desisyong iyon ay nagtanim ng mga binhi ng isang mas malaking sakuna. Bumalik kay Ikuma, nalulunod siya sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa, sinisisi ang kanyang sarili sa pagkasawi ni Kurama at naniniwala na ang lahat ng trahedya ay nagmula sa kanyang mga aksyon. Naisip pa niya na naging miserable si Mumei matapos siyang makilala at hindi niya natupad ang pangakong ibabalik siya sa isang tao. Ang sakit at pagkakasala ay halos madurog ang kanyang kalooban na lumaban. Sa sandaling iyon, ang Kokojo, na ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ni Victor, ay biglang nagpakita sa Konjaku. Si Ayami, na napilitang kumilos ayon sa script ni Victor, ay inihayag na nahuli niya si Victor at humingi ng pahintulot na pasukin ang kanyang mga tao sa lungsod. Bagamat may mga pagdududa si Makino, pumayag pa rin siya, pinayagan sina Ayami at Victor na makipagkita sa shogun, habang ang iba ay pinigil sa ilalim ng mahigpit na pamamaraan ng inspeksyon ng Konjaku. Sa parehong oras, nakasalubong ni Ikuma si Kuro, na nakatakas sa pagkakahawak ni Victor. Nang malaman ni Kuro ang nangyari, galit na galit siya at kinawayan si Ikuma bilang isang duwag na tumakas. Ngunit sa sandaling iyon, nakilala ng isa sa mga nahuli na subordinate ni Victor, na hawak ni Kuro, si Ikuma bilang isang mabangis na kalahating undead at napansin ang sugat sa kanyang katawan, ang sinugatan ni Mumei. Pagkatapos, ginawa ni Kuro ang kanyang desisyon.
Magpapatuloy siya sa pakikipaglaban, kahit gaano pa kawalang gana si Ikuma. Sa pangunahing bulwagan ng kastilyo, sa wakas ay naganap ang nakakasawi na pagkikita ni Victor at ng kanyang ama. Ibinalik ni Victor ang nag-iisang sandali na ibinigay sa kanya ng kanyang ama bilang paalala ng nakaraan, at pagkatapos ay nakiusap sa kanyang ama na wakasan ang kanyang buhay gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nagsimulang maghasik si Victor ng pag-aalinlangan at takot sa mga naroroon, na sinasabing makikilala niya ang mga undead na nakatago sa gitna ng karamihan at agad na itinuro ang isang tao, maling inaakusahan siya bilang isa sa mga undead, na naglubog sa bulwagan sa kaguluhan at hinala. Sa huli, ang shogun mismo ang pumaslang sa lalaking pinaniniwalaan niyang isang undead. At nang ibunyag ni Victor na naging isa na ang shogun, nagkaroon ng kaguluhan. Nagsimulang umatake ang mga tao sa isa't isa. At kahit na sinubukang pigilan sila ni Ayami, wala siyang kapangyarihan. Sa isang malupit na ngiti, isiniwalat ni Victor ang kanyang buong plano. Gumamit siya ng lason upang gawing undead ang shogun at pagkatapos ay pinakawalan ang undead na dinala niya sa lungsod, na ginawang isang buhay na impyerno ang Konjaku. Sa kanyang desperasyon, sinubukan ni Makino na lumaban, ngunit malupit na pinaslang ng sariling mga subordinate ni Victor. Samantala, si Ikuma ay nalulunod pa rin sa kawalan ng pag-asa hanggang sa isiniwalat ng matandang bilanggo ang nakakakilabot na katotohanan. Magbabagong anyo si Mumei, at ang tanging paraan para mailigtas siya ay direktang mag-inject ng white plasma sa kanyang puso. Ipinaliwanag din ng matanda na ang sugat na idinulot ni Mumei kay Ikuma, bagaman malubha, ay hindi nakakasawi, tanda na nananatili pa rin ang bahagi ng kanyang pagkatao, at sinadya nitong iligtas ang buhay nito. Ang katotohanang ito ay muling nagpasiklab ng apoy ng pag-asa sa loob ni Ikuma. Nagpasya siyang huwag sumuko at hiniling na turukan siya ng matanda ng itim na plasma, isang sangkap na nagpapasigla sa undead na virus at nagpapalakas ng kapangyarihan nito. Bagamat alam niyang mapapaso ang buhay niya sa maikling panahon, hindi nag-atubili si Ikuma, dahil ang tanging layunin niya ngayon ay tapusin si Victor at iligtas si Mumei. Sa sandaling iyon, habang dumarami ang kapangyarihan ng undead sa kanyang katawan, si Ikuma ang naging lalaking maipagmamalaki niya, isang bayaning handang isakripisyo ang lahat para protektahan ang kanyang minamahal. Doon, na-inject na si Mumei ng serum ni Victor at nagsisimula ng mag-transform. Sa kanyang napaka-hindi kaaya-aya at pansamantalang pagkabaliw, si Ikuma ay nahaharap sa isang matinding labanan sa kanyang sarili. Nang makita siya ni Kuro sa ganoong kalagayan, hindi siya nagdalawang isip na ipaalala sa kanya ang kanyang panata na tatapusin si Ikuma kung sakaling tuluyan na siyang maging isang undead. Samantala, isiniwalat ng matandang bilanggo ang isa pang malungkot na katotohanan tungkol sa plasma. Mayroon na lamang isang natitirang dosis ng white plasma, ibig sabihin, isang buhay na lang ang male iligtas, si Ikuma or si Mumei, at nauubos ang oras bago tuluyang maubos ng undead virus ang isip ni Ikuma. Sa Konjaku, nahaharap si Ayami sa kaguluhan at gulat sa mga natakot na mamamayan. Sinisi nila siya at ang mga refugee na nagdala ng sakuna sa kanila, ngunit si Ayami ay nanindigan at buong tapang na ipinahayag na ang kanilang tunay na kaaway ay hindi ang nagdurusa ng mga tao sa harap nila, ngunit ang takot at pagdududa sa loob ng kanilang sariling mga puso. Hinimok niya ang lahat na sabay na takasan ang Konjaku. Sa labas, si Mumei, na ngayon ay nasa kanyang madilim na itim na anyo, ay sumisira sa lahat ng kanyang dinadaanan. Hindi mabilang na mga armas ang pinaputukan sa kanya, ngunit walang makapipinsala sa kanya. Sa loob ng kanyang isipan, ang hindi mabilang na pulang paro-paro, mga simbolo ng lahat ng nasawi, ay lumipad sa paligid. Tumakbo siya sa takot, ngunit nadapa at nahulog, narinig ang mga tinig na nag-aakusa sa kanya, tinawag siyang halimaw at sinabihan siyang masawi. Nang ibabaw ang takot sa kanya, at mas naging marahas ang nilalang sa labas. Ang isa sa mga nasasakupan ni Victor ay nagulat na si Mumei ay makakarating sa Fortress Tower sa loob ng halos 30 minuto at inutusan ang lahat na mag-regroup sa Sector 13 para sa pagkuha, ngunit pagkatapos ay biglang natigilan dahil nakita niya si Ikuma. Si Ikuma, na ngayon ay tulad ng isang gutom na hayop, ay sinusubaybayan si Victor sa pamamagitan ng amoy, pinapaslang ang sinumang hamarang sa kanyang daan. Pati si Victor ay napailing nang maramdaman ang presensya ni Ikuma. Ang kanyang mga sundalo ay lumipat sa pag-atake, ngunit si Kuro ay nagpakita at ipinagtanggol siya, pinutol ang mga alon ng mga sundalo.
Tumalon si Ikuma sa riles para tulungan si Kuro. Ang mga sundalo, sa takot, ay sinubukan ang lahat para tapusin siya. At ang isa sa kanila ay nagmaneho pa ng isang buong tren patungo kay Ikuma, umaasang durugon siya ng buong lakas. Habang sinusubukang kumawala ni Ikuma, ilang sundalo ang nagsakripisyo ng kanilang sarili para pigilan siya. Ngunit ngayon siya ay napakalakas. Gamit ang isang braso, inihagis ni Ikuma ang buong tren sa ere, pinasabog ito sa napakalakas na pagsabog. Gayunpaman, bilang kapalit ng napakalaking lakas na iyon, ang virus ay mabilis na kumakalat sa kanyang katawan. Nagsisimula ng lumabo ang kanyang paningin. Nagmamadaling lumapit si Kuro sa pag-aalala at sa kabutihang palad, buhay pa si Ikuma. Pagkatapos, isang nakaligtas na sundalo ang sumugod kay Ikuma para umatake, ngunit mabilis siyang dinasarmahan ni Ikuma. Pagkatapos ay dumating ang kanyang paghatol. Dahil masyadong marami ang napaslang ng lalaki, kailangan niyang bayaran ang halaga. Diretso siyang pinaputukan ni Ikuma sa puso, agad siyang pinaslang. Samantala, pagkatapos malaman kung ano ang nangyari, dumating ang mga tauhan ni Victor at inabot sa kanya ang isang vial ng puting plasma bilang pananggalang para sa pinakamasamang sitwasyon. Inutusan ni Victor ang mga natitirang lalaki na iligtas ang kanilang mga kasama at lumikas kapag natapos na ang lahat. Tungkol naman kay Kuro, nagpasya siyang huwag hayaang mawalan ng saysay ang pagsisikap ni Ikuma. Pinili niyang hayaang mabuhay si Ikuma at sinabihan ang iba na umatras habang nag-iisa siyang naiwan para harapin siya. Si Mumei, sa kabilang banda, ay walang humpay na nagpapaputok, at ang mga labi mula sa mga pagsabog ay nagsimulang bumagsak patungo kay Ikuma at Kuro, na naghihiwalay sa kanila. Natagpuan ni Kuro ang kanyang sarili na napapalibutan ng isang kawan ng mga halimaw, ngunit sumigaw siya na magiging maayos siya at sinabihan si Ikuma na pumunta at iligtas si Mumei. Nang marinig iyon, tumanggo si Ikuma at tumakbo. Habang tumatakbo siya ay tinawag niya ang pangalan ni Mumei. Sa loob ng kanyang isipan, si Mumei ay pinahihirapan pa rin ng panloob na labanan, pinagmumultuhan ng isang boses na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang maging malakas upang mabuhay, na ang kanyang kahinaan ay hindi na maibabalik, na ito ay nawala magpakailanman. Habang mas lalo siyang nalubog sa kawalan ng pag-asa, nagpakita ang isang asul na paru-paro, ang boses ni Ikuma na tumatawag sa kanya. Agad itong tumugon sa kanya, at ang nilalang sa labas ay biglang tumigil sa paggalaw at bumagsak. Sinamantala ni Ikuma ang sandaling iyon, sinusubukang turukan siya ng serum. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Victor, handa na para sa kanilang huling paghaharap. Sa oras na ito, naabot na ni Ikuma ang kanyang limitasyon at nanlalabo na ang kanyang paningin. Habang papalapit si Victor, binunot ang kanyang espada, sinabi niyang matagal na niyang hinihintay ang isang walang takot na kaluluwa tulad ni Ikuma. Nagsimula ang huling labanan sa pagitan ni Ikuma at Victor. Mabangis at malupit, kapwa nakipagsagupaan sa lahat ng natitirang lakas. Ngunit dahil sa pagod, napabalikwas si Ikuma. Ganun pa man ay pinilit niyang tumayo muli. Nang mapansin ni Victor ang mga itim na ugat na kumakalat sa katawan ni Ikuma, napagtanto niyang gumamit siya ng itim na plasma. Tinanong niya kung talagang sulit ang gayong sakripisyo. Matigas na sagot ni Ikuma, dahil nangako siyang ililigtas si Mumei at muling magiging tao. Hamampas si Victor, pinalipad muli si Ikuma. At nang sinubukang bumangon ni Ikuma, diretso siyang tinusok sa katawan. Sa panig ni Mumei, muling nagpakita ang mga pulang paru-paro. Ngunit sa gitna ng pulang liwanag, isang asul na paru-paro ang kumikinang ng napakatalino at si Ikuma iyon. Ang liwanag na iyon ang muling nagpasiklab sa kalooban ni Mumei na mabuhay. Si Ikuma, bagamat malubhang nasugatan, ay nagawang ilipat ang talam kaya tumagos ito sa kanyang balikat sa halip na sa kanyang puso. Nagngangalit sa galit, sumigaw siya, "Victor, dahil sa iyo, nawalan ako ng kaibigan." Pinutol ni Ikuma ang espada ni Victor at sinugod ito. Nagawa namang makalaban ni Victor, nabali ang braso ni Ikuma, napasigaw siya sa sobrang sakit, ngunit hindi tumigil si Ikuma. Muli, nagpakawala siya ng surge of power na nagpalipad kay Victor. Ngayon ang tanging natitira sa isip ni Ikuma ay si Victor, "Tatapusin kita," sabi niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Victor, ngunit sa wakas ay dumating ang presyo ng lakas ni Ikuma. Tuluyan na siyang nawala sa kanyang paningin. Sinamantala ni Victor ang pagkakataon at tahimik na lumapit sa kanya, hindi gumagawa ng ingay.
Nang makalapit na siya, tinawag ng boses ni Mumei si Ikuma, ginagabayan siya. Agad na tumalikod si Ikuma at pinaputok ang kanyang baril, inalis ang braso ni Victor. Ang warlord ay bumagsak sa lupa. Kasunod ng boses ni Mumei, natisod si Ikuma sa kanya, tinurok ang serum sa kanyang puso, at napalaya si Mumei sa anyo ng halimaw. Natunaw ang maitim na nilalang, na naging hindi mabilang na mga asol na paru-paro at tapos na ang laban. Nang magising si Mumei, bumalik na siya sa normal at may nakita siyang maliit na bato sa kanyang kamay, kapareho ng kay Ikuma. Nakahiga si Ikuma nang walang emosyon sa malapit, hindi tiyak ang kanyang kapalaran, malamang nasawi na. Ngunit para makasigurado, si Victor, na halos hindi kumapit sa buhay, ay kinaladkad ang sarili palapit, balak siyang atakihin muli. Pinaputukan niya si Ikuma, ngunit pumasok si Mumei para pigilan ang kanyang kapatid. Nang aatakihin niya si Ikuma, napilitang hampasin ni Mumei ang kapatid na dati niyang hinangaan. Sa kanyang mga huling sandali, sinabi niya sa kanya na sila ay mahina pa ngunit buhay, na ang lahat ay muling nagtatayo ng mga bukirin upang magtanim ng palay at mabusog ang kanilang mga tiyan. Iyon ang kinabukasan na gusto niyang ituloy. Tinalikuran din niya ang pangalang Mumei na ibinigay sa kanya. Ngayon ako si Hazumi, sabi niya. Ang lahat ay sa wakas ay natapos na. Ngunit nanatili pa rin ang undead. Sa ibang lugar, pinangunahan ni Ayami ang paglikas ng mga sibilyan. Ayon sa mapa, tatakas sila sa pamamagitan ng rutang 6, kahit na hindi sigurado ang konduktor kung buo pa rin ang riles. Ngunit naniniwala si Ayami na magkakaroon pa rin ng landas dahil nag-iwan si Victor ng daan palabas para sa kanyang mga kasama. Sa sandaling iyon, nagpakita ang kanyang mga tauhan at nag-alok na gabayan si Ayami sa kaligtasan kapalit ng pansamantalang kanlungan sa tren. Ang panukalang ito ay agad na sinalubong ng oposisyon dahil napakaraming tao ang kanilang napaslang. Gayunpaman, sumasang-ayon pa rin si Ayami, na nangangatuwiran na kung talagang gusto nila, maaari silang sumakay ng tren ng sapilitan. Sa labas, natagpuan ni Kuro sina Mumei at Ikuma. Nang makita ni Kuro ang estadong kinaroroonan ni Ikuma, alam ni Kuro na maliit ang pagkakataon ng bida na mabuhay. Ngunit nanatiling optimistiko si Hazumi, na naniniwalang madyay gising siya. Sa sandaling iyon, dumating ang boses ni Ayami sa broadcast system, na nagtuturo sa lahat na magtipon sa pundasyon ng riles ng Track 13, kung saan sila sasanduan ng tren. Pagkatapos ay sinimulan ni Kuro na buhatin si Ikuma patungo sa tagpuan, natukoy na kahit masawi siya, kahit papaano ay magkakaroon ng maayos na libing ang kanyang katawan. Sa kinaroroonan ni Ayami, nagsimula na namang yumandar ang tren. Umalangaw sa hangin ang umaalingaw na tunog ng makina nang makita nila ang grupo ni Mumei na papalapit. Tamang-tama ang tiyempo nila para tumalon ang grupo, unang ihagis si Ikuma, pagkatapos ay si Mumei, at panghuli si Kuro. Nang ang lahat ay ligtas ng nakasakay, ang tren ay bumilis palayo sa istasyon. Sa loob, ang lahat ay labis na nag-aalala tungkol kay Ikuma, na nasa kritikal na kondisyon pagkatapos gamitin ang itim na serum. Sumigaw si Mumei sa dalamhati, tinawag siyang kanyang kalasag at tinatanggihan siyang masawi. Tapos parang may milagro, biglang nagkamalay si Ikuma. Hindi makapaniwala si Mumei sa kanyang mga mata hanggang sa napagtanto niya na ang katawan ni Ikuma ay naibalik sa puting serum na iniwan ni Victor. Malamang na noong pinaputukan ni Victor si Ikuma, tinurok din niya ito ng serum, na nag-iwan ng isang pangwakas na regalo, isang simbolo ng sakripisyo at ang walang pag-iimbot na pagmamahal ng kapatid ni Mumei na minsan ay itinatangi. Sa wakas, ibinalik niya kay Ikuma ang maliit na batong ibinagsak niya, ang laging daladala niya, simbolo ng kanilang mga alaala at mga pangakong pinagsaluhan nila.